Digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gulo na pumatay sa ilang libong mga sibilyan. Pero hindi pa tapos ang putukan dahil ayon sa IDF, ito ay simula pa lamang. Matuwid nga ba ang layunin ng grupong Hamas na ipagtanggol at sagipin ang mga Palestinians sa pang-aabuso ng mga Israeli? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na adhikain ng grupo ay nabahira na ng limpak-limpak na salapi. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Umabot na ng 10 araw mula noong sumalakay ang Hamas sa bandang ibabang bahagi ng Israel. Marami ang napatay mula sa mga karatig na bayan. Itinatay ang mga 1,400 ang pinaslang ng grupo. At bilang ganti, masasaksihan ngayon sa mga pahayagan ang pagpatag sa malaking bahagi ng Gaza Strip at itinatayang aabot na ng 3,000 ang napatay doon at halos 10,000 ang sagatan. Iyan ay sa loob lamang ng 10 araw. Kung tayo ay isang Kristiyano na sang-ayon sa pagpaslang ng mga walang malay na tao dahil sa relihiyon, o para sa atin ay tama lang na pumatay ng walang labang sibilyan bilang paghihiganti, marahil ang alaala ng sobrang pait na buhay ay bumabalik sa atin dahil sa mga nangyayari ngayon sa Israel at Gaza Strip. At kung ito ay katulad ng pinahayag sa Financial Review, na sumumpa ang Israel na gigibain nito ang Hamas kahit na nagbabala ang Iran na lalaki ang gulo. Hindi ito titigil hanggat wala na ang grupong Hamas. Habang binobomba ang Gaza Strip, pinalilika sa mga Palestinians upang hindi lubusang madamay. Ayon sa ulat, paramihan nagtatagpo ang patay sa mga maliliit at siksikang kalsada. Ilandan din ang hindi pa matagpuan at pinaghihinala ang karamihan ay mga natabunan sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Meron ding natagpo ang buhay. Marami ang nahukay na sugatan. Pero nagsisimula ng mga moy ng mabahong alingasaw ang kapaligiran. Marami ang nagbigay suporta sa grupo ng Hamas dahil sa kanilang di umano pagiging bayani na ipagtanggol ang mga Palestinians at isulong ang karapatan ng mga taga-Gaza Strip na mabuhay ng malaya at ang sigaway, Free Palestine. Minamahal nga ba ng lahat ng mga Palestinians ang grupo ng Hamas? Kaila sa marami na hindi lahat ng mga taga-Gaza Strip ay sumusuporta sa grupo at hindi lahat ng mga Palestinians ay sangayon sa Hamas. Miski nga ilang pinuno ng Islamic Fatwa Council na nagre-representa sa mga Sunni at Shia Muslims na mula pa sa Iraq ay hindi rin lubusang pumapanig sa Hamas. Mga Muslim na hindi sang-ayon sa Hamas? Paano ito nangyari? Maaring nahihirapan kang paniwalaan dahil sa marami ang sumusuporta sa adhikain ng grupo at maaring hindi ka makapaniwala dahil sa tingin mo na ito ay isang propaganda lamang mula sa kanluran. Kung ganon, siguradong magugulantang ang iyong kaluluwa dahil sa ang patunay ay mula mismo sa tagapagbalita ng mga Palestinians, ang PNN o ang Palestinians News Network, na noong Hulyo ngayong taong 2023, ilang libong mga Palestinians ang nagsilabasan, hindi para suportahan ng Hamas, ngunit para iprotesta. Dahil sa hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay sa Gaza, ang sinisigaw ng taong bayan ay palitan ang rehimen. Kung akala mo na ito ay fake news, eto at ipakita sa iyo ang mismong video ng protesta sa Gaza laban sa Hamas. Makikita na mismo mga Palestinians ang nagpoprotesta. Pero kung hindi ka pa rin makapaniwala, ito pa ang isang patunay mula naman sa United Arab Emirates, ang balita ng MENA, noong buwan ng Hulyo, na isang kakaibang protesta ang ginawa ng mga taga-Gaza laban sa pamunuan ng Hamas. Ayon sa ulat, hindi kontento ang mga taga-Gaza sa gobyerno ng Hamas. Kung akala mo na mahirap talaga ang lahat ng mga Palestinians, diyan ka nagkakamali. Dahil sa isa pang dahilan ng protesta sa Gaza Strip ay hinggil sa korupsyon ng mga namumuno sa Hamas. Subalit marami ang nagtatanong na kung papaano magiging korap ang Hamas ay napakahirap lang ng Palestina. Tama ka,
mahirap lang ang mga taga-Palestina. Pero, milyonaryo ang mga pinuno ng Hamas. Bakit mayaman ang Hamas pero mahirap ang Palestina? Bago pa man naganap ang masaklap na pangyayari sa Israel at Gaza Strip, matagal nang naghihirap ang mga taga roon. Pero hindi ang pamilya ng mga anak ng pinuno ng Hamas dahil ayon sa ulat ng Memory na noong taong 2022, kumalat sa Saudi website na elaf.com na yung anak pala ng pinuno ng Hamas na si Maaz Haniya ay nakakuha ng passport sa bansang Turkey at ito ay namumuhay ng matiwasay kasama ang kanyang pamilya. Yumaman lang ito nung umupo sa pamunuan ng ama na si Ismail Haniya at nagkaroon ito ng mga negosyo ng real estate sa Gaza Strip at nagmamayari ng ilang apartments, villa at ilang gusali. May-ari din ito ng mga generators at nagbebenta ng kuryente na nagmumula sa Israel. Buwan ng Hulyo taong 2022, ang buong pamilya ay naaprobahang tumawid papuntang Ehipto upang magbakasyon sa Turkey. Kasabay ng ilang reklamo mula sa Gaza Strip ay isang dokumento kung saan nakatala ang mga pangalan ng miyembro ng pamilya na nagbakasyon sa Doha at sa Istanbul. May kuha pa nga ito ng litrato mula sa iba't ibang bansa. At ang isa sa mga anak ni Hassan Youssef, ang co-founder ng Hamas, ay tumiwalag na at ibinulgar ang pagkaganid ng mga pinuno ng samahan. Ayon sa The National, pahayagang mula sa UAE na umalis ang isa sa mga anak ni Youssef dahil sa ang grupo ay kumikilos lang dahil sa Iran. At malaking salapi ang nakukuha ng Hamas na ginagamit hindi ng mga sundalo nitong nakikipagpatayan, pero ng pamilya ng pamunuan. Ayon sa isang panayam, sinabi mismo ni Suhaib na ang mga pinuno ng Hamas ay pumupunta sa Turkey at tumitira sa magagarang hotel sa towers at ang mga anak ay nasa pribadong paaralan at binabayaran ng grupo mula 4,000 hanggang 5,000 dolyares kada buwan. May mga gwardya, swimming pools, country clubs at kumakain sa pinakamagandang restaurants. Minsan, nakikita nitong gumagastos ng mga 200 dolyares sa isang order. Mantsakin mo, habang ang kalahati ng mga taga-Gaza ay walang trabaho at karamihan ay naghihirap. Kaya ang mga ito ay nagprotesta. Ang korupsyon ng Hamas ay isa sa mga dahilan kung bakit kinundem na ito ng Islamic Fatwa Council noong lang Marso ngayong 2023 na nagre-representa sa mga Muslim na Sunni at Shia sa Iraq sa pangunguna ni Grand Ayatollah Sheikh Fadhil al-Budairi. Ayon sa konseho, pinatawan nila ang Hamas ng fatwa dahil sa racketeering, extortion, paggamit ng mga bata bilang sundalo at ang maling pag-akusa sa kapwa Palestinians. Sa madaling salita, pineperahan ng grupo ang mismo nilang kababayang Muslim. Kaya pinagbawalan ng konseho ang ibang Muslim na suportahan ang Hamas. Ito rin ang sinabi mismo ng Global Imams Council noong 9 ng Oktubre taong 2023 na nagpahayag sa publika ang Global Imams Council, samahan ng mga Muslim imams at mga scholars ng Islam na nakabase sa Iraq na kinukondem na nila ang barbaric na ginawa ng Hamas at terorismo laban sa mga Hudyo, Kristiyano at mga kapwa Muslim na sibilyan ng Palestina. Pinahayag din ito sa Sahara Reporters na pinagbawalan nga ng Global Imams ang kanilang mga miyembro na suportahan ang grupo. Mga patunay na mahirap paniwalaan pero katotohanan na maraming ang nagaganap hinggil sa Hamas na hindi sinasangayunan ng maraming Palestinians at maraming Muslim. Ganun pa man, katulad ng ibang bansa sa Asia, sa Europa at sa Amerika na maraming namumuno ay ganid na politiko na pagdating sa pera, tinatalikuran, pati pananampalataya. Kaya marami ang naniniwala na ang pakikipaglaban ng Hamas sa Israel ay hindi lang talaga para sa mga Palestinians. Ngunit, upang manatili ito sa kapangyarihan at makulimbat ng pamunuan, ang pera na dapat ay para sa taong bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na nakikipagpatayan ng grupo ng Hamas sa kanilang kalaban, nakikipagdigma sa mortal na kaaway.
Pero mukhang hindi matuwid ang layunin nito at tila hindi rin diretso ang adhikain. Dahil sa may bahid na korupsyon ang pamunuan habang ang taong bayan ay nagkakadahirap. Kaya naman masasaksihan na ngayong sila'y nagigipit sa pagbomba ng mga Israeli. Nagkakanya-kanya ito at iniwan ng mga Palestinians nakawawa sa ere. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.